The Legend of the Nara Tree, adapted by Karen Estigoy and Anthony Jaden Manayan. May magkasintahan sa dakilang nayon sa bundok. Ang babae ay nagangalang Nara at ang lalaki ay nagangalang Gabriel. Mahal na mahal ni Nara si Gabriel pero hindi seryoso si Gabriel kay Nara. Si Nara ay napakaganda, mabait, mayaman at mapagmahal na parang ina para sa kanyang mga anak. Si Gabriel ay nag-aalinlangan, ang kanyang pamilya ay mahirap at nagpasya na mahalin si Nara. Hindi alam ni Nara ang nararamdaman ni Gabriel para sa kanya. Hindi seryoso si Gabriel na mahalin si Nara dahil pera lang ang gusto niya. Isang araw ay pinakilala ni Nara ang kanyang pinakamamahal na lalaki sa kanyang pamilya. Napakabait sa kanya ng pamilya ni Nara. Tinanggap nila si Gabriel bilang manliligaw ni Nara. Hanggang sa napagtanto ni Gabriel na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya kay Nara ay mali. Dahil may mahal ng iba si Gabriel at pinilit niyang mahalin si Nara dahil mahirap sila. Kaya nagpa siya si Gabriel na sabihin kay Nara ang tungkol sa kanyang pakiramdam na hindi siya seryoso. Patawarin mo ako, Nara. Ang totoo kasi niyan, hindi ako seryoso sa pagmamahal ko sa'yo. Paliwanag ni Gabriel kay Nara. Paano mo nagawa sa akin to? Niloko mo ko. Umiiyak na sinabi ni Nara. Hindi ko sinasadyang gawin ito sa'yo. Sagot ni Gabriel. Lumayo ka sa akin. Ayaw na kita makita. Malungkot na sigaw ni Nara at tumakbo palayo. Isang malamig na luha ang dumaloy sa kanyang muka. Umiyak si Nara na parang magulong ilog. Siya ay nalulunod sa dagat ng pag-ibig. Dinurog nito ang puso niya. Mabilis siyang nagkulong sa kwarto hanggang sa magkasakit siya. Nara, ilang araw ka na hindi kumakain at lumalabas sa kwarto mo. Mausisa na tanong ni Papa. Malungkot na binuksan ni Nara ang pinto. Pa, nakapaghiwalay na ako sa kanya. Hindi na ako mahal at pera lang ang gusto niya. Naiiyak na sinabi ni Nara. Biglang pumunta ang papa ni Nara sa bahay ni Gabriel. Gabriel, nasan ka? Magpakita ka sa harap ko. Galit na sigaw ng papa ni Nara. Opo, tito, ano po yun? Mahinang sabi ni Gabriel. Paano mo nagawang lokohan si Nara? Sigaw ng papa ni Nara at hindi niya napigilan ang sarili. Dad! Hindi sinasadyang itinulak ng papa ni Nara si Gabriel sa isang malaking bato. Malakas na tumama ang ulo ni Gabriel sa bato at namatay. Isang araw nalaman ng pamilya ni Gabriel ang nangyari sa kanilang anak. Nagagalit din sila at nagsimulang mag-away ang magkabilang pamilya hanggang sa masangkot ang buong baryo. Nakita ni Nara ang nangyari sa kanilang nayon at sinubukan itong pigilan, ngunit bigla siyang napatay nang magsimula silang mag-away sa nayon. Sa labis na kalungkutan ay inilibing ng pamilya ni Nara ang nakakasilaw na dalaga. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan na lumipas sa lupang pinaglibingan niya ay may isang puno na tumubo. At tumubo bilang isang magandang lilim. Makapal na puno at tinawag nila itong puno ng Nara.